Oh, dito na muna ako. Pabutihin niyo pag-observe niyo, ha? Oh, sister, bakit tayo pumayag na pumunta sa pagsama ng Iglesia ni Cristo? Oo nga eh. Alam mo kung hindi lang sinabi ni Mother Superior na sumama, hindi talaga ako sasama. Wala namang problema doon. Mag-observe lang naman tayo. Bakit? Kung mo ba atin tayo eh, kaya na nila tayong pag-iglesia. Eh, bakit maraming Katoliko nagiging miyembro nila? Tingin ko dapat natin alamin kung bakit. Kaya nga tayo mag-observe para malaman natin. Yun nga ang dahilan kaya pinapunta tayo ni Mother Superior ngayon. Ang paniniwala ng maraming mga tao na ang lahat ng mga reliyon ay pare-parehong sa Diyos. Ano po ang katunayan? Hindi po tayo ang sasagot. Biblia po ang sasagot. Pakinggan po natin ang nakasulat. Oh, hindi na makakaulit sa akin yung mga iglesia na yan. Ang yayabang, paano sila lang ang maliligtas? Una, tinatao-tao lang nila ang Panginoong Hesus. Paano kaya nila nakahanap yung mga talatang sa Biblia? At paano nila nagagamit para sabihin na sila lang ang maliligtas? Hindi naman pwedeng sila lang. Ang dami-daming tao sa mundo. Hindi na ako sasama sa iglesia na yan. Kahit pa mabait lang si Alex at magaganda ang mga libro na dinideliver sa atin. Tama na. Kaya lang naman ako ay pumayag kayo'y dumalo sa pagsamba dahil sa anyaya niyang si Alex. Pero ngayon, nang malaman natin na sinisiraan tayo ng mga iglesia na yan, hindi na tayo magpapaunlak sa kanilang anyaya. Sister, maghanap na lang kayo ng ibang pwedeng mag-deliver ng mga aklat. Ano po yun? Magandang gabi po. Mayroon po ba kayong simba ngayon? Pagsamba? Naku, wala po. Pero pagdudoktrina, meron po maya-maya. Maaari po ba akong makadala doon? Opo, tuloy po kayo. Salamat po. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ano po ba ang tandang ito na binabanggit? Alin ang tanda sa noo at kanang kamay? Ang babasahin ko naman sa inyo ay isang aklat ng Iglesia Katolika, inyo pong dinggin. Ang tanda ng Santa Cruz, ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Ang una ay sa noo, ang ikalawa ay sa bibig. Ang tanda ng Santa Cruz ay isang tanda ng taong Katoliko. Ngayon, alamin natin mula sa Biblia, ang may tanda ba sa noo at kanang kamay ay maliligtas? Babasahin ko po ang nakasulat dito naman sa Apokalipsis sa 14:9 hanggang sa talatang 11. Inyo pong dinggin ang pahayag sa atin ng Biblia. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at sa ipahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Sandali lang po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo. Magpapasalamat ako ng marami at nakakaroon ka ng pagkakataon makadalo sa aming pagdodoktrina. Nag-observe po kasi ako. Kanina po narinig ko po sa pagtuturo ninyo ang tungkol po sa pag-aantanda ng Santa Cruz. Okay. At yung sinasabi niyo po na ang Iglesia ni Cristo lang po ang maliligtas. Hindi po ba parang makasarili naman po ata yun? Napakarami pong tao sa mundo pero kayo lang po ang maliligtas? Kung gusto mo, ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos
na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po. Babalik na lang po ako bukas. Sige po. Salamat Maraming po salamat po. Thank you po. Saan ka ba nagpupunta, Sister Linda? Lagi kang umaalis sa hapon, gabi ka na bumabalik. Diyan lang po sa Iglesia ni Cristo. Mukhang napapadalas na yung pagpunta mo dyan sa iglesia na yan, ha? Mamaya kaanib ka na rin dyan. Nag-research lang po ako. Mula nang dumating tayo rito, pumupunta ka na riyan. Hindi ba't ang paalam mo lamang kay Mother Superior ay bukas? Nalinggo ka lamang pupunta sa iglesia para mag-research. Akala ko pa naman mag-aaral ka para sa darating na SEM na kukunin mong masteral. Iba naman palang inaatupag mo. Hindi ko na lang sasabihin kay Mother Superior ang mga ginawa mo. Huling punta mo na sa iglesia bukas. Yun naman ang tanging araw na pinagpaalam mo sa kaniya. Ano po ang maipaglilingkod ko po sa inyo? Pauwi na po sana ako kanina pagkatapos ng pagsamba at hindi na po ako babalik. Bumalik lang po ako para sa isa po kong pag-aaral. Pagkatapos po nito ay uwi na rin po ako. Ngunit marami po akong mga tanong na dapat po ninyong masagot eh. May kabuluhan ba ang gagawin ng isang tao na paglilingkod sa Panginoong Diyos kahit nasa labas siya ng Iglesia ni Cristo? Babasahin ko po sa inyong sagot. Nakasulat po yan. Dito po sa Epeso, sa 2, sa talatang 12, ganito ang ating maririnig. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Itong dispensation from vow. Ano ibig sabihin nito, ha? Lalabas na po ako. Bakit nga? Hindi ko po maatim na mali ang mga aral na itinataguyod natin. Tama ang sinasabi nila. Mag-iiglesia ka? Opo, aanib po ako sa Iglesia ni Cristo. Akala ko pa naman matalim ang isip mo. Yun pala'y magpapauto ka rin sa kanila. Madre ka pa naman. Lahat po ng mga aral na itinuturo ng Iglesia ay nasa Biblia. Bawat talatang ginagamit po nila ay tinala ko po. Hinanap ko, lahat po nasa Biblia. Nabaluktot na ang pag-iisip mo ng mga aral na mga yan. Namumuhi po ang Diyos sa mga taong sumasamba sa mga ribulto at larawan. Bakit po natin ginagawa yun? Nakasulat po sa Biblia na maparurusahan po sa apoy ang sino magaan tanda. Pero bakit po natin ginagawa? Nakasulat din po sa Biblia na ang pagbabawal ng pag-aasawa ay aral po ng demonyo. Bakit po bawal sa mga pare at sa ating mga madre ang mag-asawa? Wala kang utang na loob. Ilang taon ka namin inaruga dito. Umalis ka na at wag ka na magpapakita rito. Alis! Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagagawa mo? Napakalaki kasalanan yan sa Diyos. Wala kang pinagkaiba doon sa pinsan mo. Sa pinsan mo, iniwan pagiging madre para magpakasal. Pero alam mo ang totoo, Linda? Ang totoo, mas masahol ka pa sa kanya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Lahin natin na magiging madre at pare. Iniwan mo ang pagiging madre para ano? Para umanib sa Iglesia ni Cristo na yan? Linda! Linda naman! Kala ko ba matalino kang bata? Napag-alaman ko na ang ginagawa ko noon ay hindi pala niyukol sa tunay na Diyos. Hindi ko pala siya kilala. Ano bang sinasamba ko noon? Larawan? Kahoy na inanyo lang ng tao? Nabulag ka na ng Iglesia na yan! Halika na! Baka madami lang tayo sa sumpa ng Diyos. Sa batang yan. Ate, pakiusap. Gumising ka na sa kaibangan mo. Balikloob ka na sa Panginoon. Ngayon pa lang ako nagbabalikloob sa Kanya. Mali ang mga ginagawa kong paglilingkod sa Kanya eh. Sa halip na mabigyan siya ng kapurihan, galit ang naidulot ng mga nagawa ko noon. Linda, na magsalita. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. Patay ka na sa amin.